programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi nga makapaniwala si Mando sa kanyang natanggap na balita na tuluyan ng tiwalag sa pagkapulis ang kanyang kumparing si Rigor matapos nga masawi si Rigor sa laban nila nitong si Tanggol, samantalang nakauwi pa at nakapunta pa ng presinto ang sidekick ni Rigor na itong si Abad. Dito sinabi ni Abad na nagkaroon umano sila ng engkwentro sa pagitan ni Tanggol, ngunit ang operasyong ito ay hindi nasakop sa kanilang plano sa loob ng presinto. Personal umanong plano ito ni Rigor, kaya naman sa ginawa nito ay dito nga tiwalag si Rigor di magiba, habang tanggal naman sa pwesto si Abad dahil sa pakikipagsabwatan nito sa maling plano ngayon nitong si Rigor di magiba. Sa kabilang banda, tuluyan na nga ring nagpaalam ang mga kaibigan ni Tanggol, kabilang na itong si Enteng, dahil hindi nga kinaya ni Enteng ang kanyang konsensya at nagbaril ito sa kanyang sarili. Hindi kasi matanggap ni Enteng na mismong sa kanyang mga kamay malalagay sa alanganin ang buhay ng kanyang mga kaibigan, at sa paulit-ulit niyang paghingi ng tawad kay Tanggol ay tila ba malabo na ang pagkakataon na mapagbibigyan pa siya ni Tanggol. Sinabi nga ni Tanggol na kahit gaano kalaki ng kasalanan ni Enteng ay magagawa niya itong patawarin, subalit hindi naman inakala ni Tanggol na hahantong sa ganoon kalaking problema ang gagawin ni Enteng para ipagkanulo ang kanyang sariling mga kaibigan. Sa huli ay nauwi sa wala ang ipinaglalaban ni Dolfo, Thanos, Enteng at itong si Bulldog, dahil sa lugar na iyon ay naiwan na rin ang mga labi ng kanyang kaibigan. Samantalang dahil ipinagdadamot na ng mga gerero ang munisipyo, nilagyan nga nila ito ng sandamakmak na barikada. Naglagay sila ng sandamakmak na mga kapulisan at hinabilin nitong si Roberto na wag ngang papapasukin ni isang ralihista na kaalyado ng mga Montenegro. Dahil dito ay para bang mga dagang nagtatago sila Roberto Jacket Miguelito na ipinagdadamot ang munisipyo, at wala talagang balak si Miguelito na lisanin ang kanyang pwesto at ibigay kay Tanggol. At dahil labag ito sa batas ay dito na napilitan ang panig ni Tanggol na pilitin ang pasukin ang munisipyo. Dito humingi ng tulong si Tanggol sa kanyang ninong Mando na kung saan kasalukuyan ng acting pulis sa naturang presinto ng San Dimas. Ngayon ay hati na ang panig ng mga kapulisan. Pumanig si Mando kay Tanggol dahil naniniwala siya na tama ang ipinaglalaban ng kanyang inaanak. Dito sumama siya sa rally at kasabay noon ilang mga kapulisan ang nangunguna at dumipensa sa kung anuman ang pwedeng mangyari sa oras ng kanilang pagpasok sa presinto. Kaya naman sa pagkakataong ito ay dito na nagkaroon ng malaking kaguluhan sa pagitan nila Tanggol at ng mga kapulisan ng mga gerero. Tuluyan na rin napasok nila Tanggol sa tulong ng kanyang ninong Mando at sa tulong na rin ni Ramon. Wala na ngang kinataktakutan si Ramon sa pagkakataong iyon kahit na siya ay pinakamalaking pugante ng naturang lugar, dahil ang nais ni Ramon ay maluklok sa pwesto ang kanyang anak na si Tanggol bago pa man siya tuluyang malagutan ng hininga. Sa pagkakataong iyon ay dito na nga porsigido si Marites na ipaglaban ang karapatan ng kanyang anak
Kukunin nila ang pwesto mula sa mga girero at wala silang ititira sa mga ito. Pagkatapos pasukin ng naturang presinto ay nagpang-abot si Tanggol at Miguelito. Umabot pa ito sa tuktok ng naturang presinto at daladala rin ni Miguelito ang pinakamamahal na babae ni Tanggol na itong si Ponggay. Alam kasi ni Miguelito na may pagkamahina si Tanggol pagdating sa dalaga. Sinikap nitong si Miguelito na ihulog itong si Ponggay. Ngunit dahil nakaresponde si Tanggol, sila ng dalawa ang nagpagbasag buno. Habang si Ramon at Roberto ay panay rin ang kanilang away. Dahil dito